a beautiful day, everyone. Welcome to another inspiring episode of Living Life in Beautiful Abundance, where we bring you stories of resilience, triumph, and beautiful success. I'm your host, Badith Ipanag, and today we have a very special guest who embodies grace, strength, and the spirit of true beauty. Sino siya? Let's watch this. Everyone, please help me welcome. It's Showtime Season 1 Miss Q&A semi-finalist, 8-time defending champion, and a successful business owner, the beautiful Exor Ranua, the Julia Barreto ng Davao! Hello, madam. Mabuhay ang madayaw. Oh my God, you're so beautiful. Next to you, madam. Diyos ko, sitting beside this empowered woman, gwapa kaayo. Grabe, labi na sa personal. Grabe na starstruck. Promise. And of course, Exor, no, I'm so excited na malaman ang beautiful abundance story mo. And let's start from the beginning. Can you share with us kung unsa ang life ni Exor Ranua before? Yes. Actually, bata pa talaga ako. Bata pa gyud ko. Maka-feel na gyud ko nga, lahi gyud ko. Dili gyud ko tinuod nga, dili gyud ko lalaki. I mean, naadyo ko kanang na-feel nga, babae gyud ko. So, tungod kay, pulis man ako ang papa, nasa langit na siya actually karon. So, dili pa jud ko ing anak ka naga-show up sa ilaha sa kung unsa jud ako ang tinuod nga preference. At so happen nga nag-high school ko dito ko nag-start og mga hormones, ginabutang nako sa akong bag, unya ka ng mga stringents, sa una uso biag yun ng mga inana nga as in hapdos na kagnong pero dead ma basta importante gwapa gyud sa mata sa mga tao labi na sa atong mga mata sa mga classmates. So katon, makita ni mama nga puno akong bagong mga hormones, maginagmay lang katong mga inato lang sa jud sa una. Gihinay-hinay ko nilag dawat. I mean, syempre mabigla man jud ang atong parents labi na sa ilahang gituuhan nga lalaki jud ilahang anak, di ba? Dili jud ingna nakadali ang mugawas sa kung unsa ka og kinsa ka. Pero swerte lang jud ko kay naa jud ko loving and supportive family. Dili ingna nakalistod ang pagdawat nila sa ako. Oh. So katong time sama si Magingon, Exor, no, na ang papa nimo is a policeman. Yes po. Paano niya gidawat? Kadung nabalaan niya na ang iyaha di ay, are you junior or Dili, murag ikaduha ko sa kinamanghuran. ikaduha sa Yes kinamanghuran? Pila mo ka lalaki? Actually, tulumi, among panganay is also a policeman. Ang ikaduha, kay teacher na siya, teacher pod, na po'y family, then ang isa, wala na pod, nasa langit na. Then ako, then naami bunso nga nasa abroad pod karon. So paano tinanggap? Nung malaman ni papa mo, especially, unsa ang reaksyon sa imong papa pagkabalo niya? Katawanan kaayo kay ako manggod ang tipong eskwelahan ragyud ko, then active po ko sa church na mo before, katong mga bata pa, mga elementary pa. Boy Scout ko, nag-Boy Scout ko, drum and lyre ko sa among school. As ino niya ako man good pod, basi pagkabalo ko nga, different ko sa uban, pero wala ko nagpabaya sa akong eskwela. So isa po na sa mga rason gyud nga gidawat jud ko nila kay tungod nga hawod ko sa klase, nag-study ko, wala ako naghatag sa ilang sakit sa ulo. Life isn't really that perfect, di ba? It's not always rainbows and unicorns, pero sa akong ginapakita amgod sa ilaha nga angay kong dawaton. Na-remember na ako way back na mga siguro pang 5 na ako nga pageant.
Ang ako ang magong kuan sa una kana introduction nako nga September 8, 1989, a baby boy was born at Davao City Hospital. He was expected to be a real man and follow the footsteps of his father and his older Mm-mm. brother to be a policeman. Makatawa ko kay Ginoo ko wala ko nag-expect nga naadi akong papa ato. That was in Gihing Digos. As in, si papa mo supportive ra jud na sa kuha. Hindi mo alam nga ni tanaw siya Yes. sa event. Yes. So si mama siguro po ang isa sa mga nagpa-open sa iyang mind yun nga dawaton ko. Sagpa ma jud sa ilaha kay pulis ba akong papa. Mm-mm. Um, So wala ka naglisod. So ibig sabihin, katong nakitan kasi imong papa na naa ka didto, nagrampa-rampa ka, gidawat na dayon sa imong papa ang pagkaikaw. Yes, kaya wala naman gud sila mahimo. Wala sila mahimo. Isa pa kay ako amo kong gisundan, murag ka ng ako ang aning kuya Puloy, medyo kanang murag ano tawag ana kanang murag Oo. Kumbaga opposite siya sa ako. pasaway, Yes, pasaway opposite sa kay siya sa family, ako. Yes. So siguro isa pud na sa naging rason gyud nga gidawat na lang ko nila kay kaysa sa magsigig hatag ko sa ilang sakit sa ulo, ako walay laing gusto sa ilaha kundi makapahalipay, kundi kahit papaano maging rason para maging happy ang pamuyo. Yes, pamuyo. ana. Pero Exor, ganito. You were 34. 34. Yes po. Kabawta during that time, even in your high school days, kanang LGBT or LGBTQ, hindi pa talaga siya ganon Yes ka-accepted, po. right? So along the way as you grow, wala bang, kumbaga parang, alam mo yun, yung parang panunutya, yung ginabully ka and everything. That time, di mo ba na-feel na you're being bullied in the school? Yung parang ikaw, yung bayad ka, baka yung mga ganyan. Ang stand ko kasi, we are the ones who make ourselves to be discriminated by the other people. Pagkabalo kang medyo dihado ka sa isa ka lugar, dapat behave lang ka. Even sa akong high school days, di man jud pa ing nakadawat jud ang LGBT. Even up until now, naman jud mga panghusga sa amo ang kasarian o sa among preferences. Pero mas dako ako ang paglantaw sa mga butang nga ingon ana. And how do you overcome these challenges? Yes, one beautiful thing that I've learned from the experiences that I had from the past years is that life is an undying cycle. It is a battle of survival. If you keep on complaining about the miseries in your life, nothing will happen. Because if you quit, then you're a loser. If you fail, then stand up. Every day is an opportunity. So whatever it is that mark the path of life, we just have to use it as something that fuels us to strive harder, di ba? Normal man na sa kinabuhi nga natin mga pagsulay. Yeah. Daghan kitag mga na-experiences nga wala na to gi-expect, pero part yun na siya. Bakit ka bumabangon sa buhay? Of course, para sa akong pamilya. Kay basig ingani ko, daghan ko gusto patunayan sa ilaha. Nga wala man ko nila gi-expect nga magtinuod nga laki nga dili ko makahatag sa ilaha og anak. Sa akong mama, labi na sa akong mama nga kinsa ba dili gusto magkaroon og apo, di ba? Pero gipatunayan ako sa ilaha nga ako enough ko, too much ko nga naging anak sa ilaha, nga karon happy kay ko and proud kay ko sa akong mga nahimo kay I contributed so much sa akong family, sa akong mga igsuon, labi sa ako ang mama. Mapawaw ko sa imong story. Taphaw pa gani ang ato ang istoryahan. But I can see in your eyes that you are a strong woman. And kanang makita na ako sa imuha na everything, lahat ng ginagawa mo para sa pamilya. Lahat ng ginagawa mo hindi lang para sa sarili mo. Yes. Lahat ng ginagawa mo para ipagmalaki ka ng Yes. pamilya. Yes, hindi talaga ganun. Hindi naging madali ang buhay ko. So dili jud ingnan ka maayo ang ako ang experiences sa Manila. 10 years ko nag-work ko as call center, kabalo ka madam, pag mga taga-probinsya. Yeah. Pag nag-work ka sa Manila, ilahang tanaw na ka sa abroad, di ba? Mm-mm. Pero dili ingnan akadali ang kinabuhi dito, grabe. Gidala ko sa Manila tungod mangod sa isa ka shampoo brand of shampoo, naging receptionist ako. That was supposedly 2 years contract. Pero murag 6 months lang siya kay for some reason
So, nang kailangan ko trabaho dito, dili ko gusto mo uli kay daghan kong plano para sa akong pamilya. Dili ko gusto mo uli nga wala lang. Wala lang. Na ako'y gusto patunayan sa ilaha. So, kato nag-call center ko, dili na nakadali. Pag once ka nag-join mo kog mga pageants, ako adyong mga gamit, nagahimo dyan kong mga costumes, mga inana. Pero katawanan kay madam, nag-call center ko as in pait jud, lisod ka ay mangita pa kag pamasahe pagkaugma, then mangita na po kaasa ka makahiram sa mga office mates para nakipamasahe pa uli, mga inana ba. Then, ultimo mag-cellphone, wala pa ko'y cellphone ato. 10 years ago, maki-cellphone, kanan sa pantry, di ba na, may mga free na mga laptop. Dito ko mag-Facebook, i-check na ko nga grabe na ka-abundant ang kinabuhi sa akong mga friendship diri sa Davao. Daghan na sila mga ingana, na sila mga inani, na sila mga ingana. Pero wala ko na inggit, kay kabalo ko moabot yun ako The more na na-challenge ka. Yes, opo. Kay usahay magud madam, mutuog yun ko nga, if you get what you want, it is God's decision. But if you don't get what you want, it is God's para sa protection. imo, ha? Yes. Kay basing unsaon na to pagpaningkamot sa mga butang gusto ko na to, kung dili na para sa to, dili yun na ihatag sa Ginoo sa to Kano saan nag-start ang success ni Azur? Siyempre, nagamit po na ako to akong pagka-creative sa una nga bata pa ko, nga mangita ako sa among backyard, mga 13, 14, 15 years old ko, mangita ako sa among backyard og mga balahibo sa manok para himong costume. Then, naka-remember po ko one time nga, naukay ako ang mama nga bag siya nga native, so gihimo po na ako siyang costume. And my first fan, I mean, akong mama jud pero ang unang manager gyud nako nga magrampa-rampa ko di suot ang ako ang creative nga gihimo nga costume. So kato nagamit na ko siya karon every time nga nag-join ko So, pageant. ibig sabihin, nag-join ka ng pageant, pero ikaw gano'n naghihimo, ana. Yes, kay gusto jud ko nga gwapa ko, gusto ko nga Kumbaga, satisfy ko naging sa designer ka Yes sa po. sarili mong pageant. Yes po. So, And you apply that sa nagkadaghan business mo nagkadaghan ngayon. ang mga pageant costumes nako, mga gowns ana. So mag 6 years na pud siya. So, let's talk about your blooming love life Oh. naman. Kasi ito yung parang, nung pumasok kasi ito sa buhay mo, parang the more na umangat ka. Yes. Tama ba ako? Yes. So, ibig sabihin, sabi nga nila, sometimes daw, kung it's not all about you, you need someone Yes. na pwede mong maging kasama para sabay kayong maging successful. Exactly. And every success of a woman is a loving and supportive man. And sobrang swerte ko na meron na akong ganyan. Saan mo siya nakilala? Siyempre sa mga costumes sa business ko, di ba? Naging handler siya sa isang beauty queens dito sa Davao. So, ako bilang wardrobe provider, siya yung makeup artist, siya yung manager. So, So, siya nag-makeup sa'yo ngayon? yes po, siya. Wow. That's He's why my you're so manager. beautiful. He's my manager, my makeup artist. And of course, my inspiration and everything Pakilala that I naman do. natin siya, pwede. Sure. Anong name niya? Christian Salazar po. Yes. So, isa sa mga sikat na makeup artist in Davao. Yes po. That's why nag-come up me o kanang Exor and Christian Intimate Vows by Exor Collections. Mga wedding gowns yan siya for Entourage. So, yung first nagkita kayo, anong meron? Yes. Having the kind of relationship that we have was never easy. There are people who applaud us, others laugh, and some cried and understood. Dili jud naging madali ang among relationship. That's why I share my success with him. Natanggap ba yun ng parents mo? Yes. Ano yung naging reaksyon nila? How do you tell your family about this? Well, dili pud ina nakalisod gyud ang akong pagpaila-ila sa ako ang partner sa ako ang mama sa akong family. Kay makita man gyud nila kung unsa pud jud ka tarong Dedicated. ug unsa ka dedicated sa trabaho ug partnership gyud mi sa business. I mean, labi na daghan kog mga naagian from the past relationship na grabe ang struggle. Daghang mga pagsulay pero it made me who I am now. And you know what, madam? What I have now and what I am today is because of my partner. Yes, for me naman, love has no gender. No one has the right to dictate what love really is and whom to find it with. As long as we're happy and we're not stepping on anyone's shadow, then I don't think about what people might have to say regarding our relationship. So, as LGBT couple, what were some challenges you face? And how did you overcome them together?
Sobrang thankful lang ako kasi sa relationship namin, meron kasi tayong mga personal problem na hindi natin kayang i-open Yes. sa ating family, di ba? Akala ng iba, okay lang tayo, sobrang tapang natin. Ang daming problema, financial, kahit tayo, di ba? Kahit sabi ng iba, successful na Yeah, tayo, oo. pero sobrang supportive naman ng partner ko para dyan. So yun, may mga problema na hindi ko kayang sabihin sa pamilya ko kasi ayokong makita nila akong malungkot, di ba? So, na yung mga eksena nga sa kwarto, dito na lang ako ipagawasan ako ni Bati. Naimo ana sa imuhan. Yes. Okay ka lang? Yes, kanang Di yun ba? ba? Kanang imong hilakan gyud nga dili ka pwede mong hilak sa tubangan sa imong parents, sa imong family kay kabalo sila Tinuod. strong ka. Tinuod. Nga dapat I can relate you. mo nang dili jud ako makayang wala akong partner sa akong tapad. Kana ganing walay words, walay Lahi. something, pero ang ilahang himuon is just to hug you. Yes, tinuod na. Actually, basim pang daghan na kayo may mga pagsulay nga giagian sa among kinabuhi. Pero tungod sa akong partner na kaya ra pud nako tanan. Si Christian, paano ba siya naka-influence sa journey mo towards your success? What I have today and what I am now is because of him. Gusto ko talagang i-share yung success ko sa kanya because he shared his life with me during those times that I failed. Never niya akong hinusgahan sa mga past relationship ko. Never niya na-question yung kung anong pwede kong magawa sa family niya or kung anong pwede naming magawa sa amin, sa relationship namin. Kasi focus namin kung anong yung ngayon eh. Alam mo yung marami akong plano para sa amin. Kasi since kami, ako personally, meron ng bahay para sa family ko. Siya meron na rin kami kahit paano may business din sila dun sa Mandog sa kanila. Parang bugasan, ganyan, groceryhan, ganyan. Pero syempre may mga plans din pa kami para sa family niya naman at para sa amin din, di ba, in the future. Yan. Exor, you know, your journey is truly inspiring. Gikan sa mga challenges you face before achieving success to a beautiful love story you share with Christian. It's clear that your resilience and strength have shaped who you are today. Now, magpahuway sa ta kay gani na raga, murag Teary eye. ato ang ato mata, murag matagak na gyud. Actually natagak na no ang mga luha. Ato sang ipark ang chika-chika. Let's play a game and I want to know if you're ready. I am ready. Of course, you're born to be Ready. ready. So let's play a very own Miss Abundance Q&A. Ready? Yes, I am ready. Kung ikaw ay magiging ipis, how would you promote world peace? I believe kung magiging isang ipis ako dahil ang pagkakaalam ng lahat at yun ay ang pagkakaalam ko din, ang ipis ay isang maduming insekto. Kaya maliligo ako, gagamit ako ng mga pabango at sabon para mapatunayan ko sa kanila na sa pamamagitan ng aking halimuyak na bango, magiging maganda ang ating mundo. And I thank you! Kung kinabukasan ay gigising kang isang Pinoy hero, sino ka at ano ang una mong gagawin? I believe kung ako ay magiging isang Pinoy superhero, gusto kong maging isang Lastic Man para kahit nandito ako sa Mindanao, abot na abot ko ang pagtulong sa mga kapwa nating Pinoy na naka-experience ng baha ngayon sa Luzon. And I thank you! And finally, this was the trending question that was asked by Miss Gloria Diaz during Binibining Pilipinas 2024. What physical asset do you have that should make you win in Binibining Pilipinas pageant? I believe the physical asset that I have is, of course, my smile. Because my smile will be the reason why other people to smile. That despite of the apparent difficulties and obstacles that mark the path of life, laughter is still the best medicine. Love and it! I thank you! My gosh! Thank you very much, Exor. No? You are truly, it's showtime, Miss Q&A Queen. And balik tayo sa chika. Yes. Balik tayo sa iyakan. Miss Q&A, no? I wanted to talk about your journey during your Miss Q&A time. Yes. How did you decide na mag-join
Pauwi na dapat ako no'n. Trip lang din namin talaga ng mga Mm. ng handler ko at saka yung mga assistant ko do'n sa Manila. Nag-audition ako. 1 year din ako nag-stop sa pageant no'n. Though, ikot naman din ako talaga sa Manila sa pageant. Pero nag-stop ako nung sa pageant 1 year. Tapos yun, nag-try kaming mag-audition sa Miss Q&A. Utal-utal talaga ako sa screening as in, Mm. na-remember ko kung ang pansit ay pampahaba ng buhay, bakit ito hindi nirereseta ng mga doktor, yung mga gano'n, mga kalokohang tanong talaga, as in tinetest talaga yung wit Oo, mo. oo. So yun, hindi ko in-expect na tatawagan ako after 3 or 4 days, gano'n. Ewan ko, parang sobrang fate just smiled at me nung time na yun talaga. Sobrang naswertehan lang din ako. Ano ang changes na nangyari sa buhay mo during that time? Is there any opportunity na na-open sa'yo for that? Kasi before Miss Q&A, meron na kasi yung business. Nag-start na din yung Exor Collections. I Hmm. mean, meron ng mga costumes, mga pageant gowns na pinaparentahan. Sadyang my life changed 360 degrees Mm. after nung Miss Q&A ko. Kasi syempre, iba din talaga pag once na, 'di ba, Mm, mm. yung mahagip ka nga lang ng Ng camera camera, parang for ano mo siya. 5 seconds or 10, 'di ba? Alam mo yung ibang-iba na how much more na oras halos ang focus ng camera sa'yo, yung laman ka talaga ng episode, alam mo yung gano'n. Sobrang thankful talaga ako sa kung saan ako nagsimula. Malaki din ng impact no'n sa Yeah, business sobrang niyo. laki talaga ng naitulong ng Miss Q&A, ng Mm. It's Showtime sa naging business ko na Exor Collections. Ngayon Exor, may tanong ako sa'yo. So, ano yung pinaka-challenge mo dito sa negosyo niyo ng husband mo? Hindi naman siguro secret, madam, 'di ba, na during the pandemic, grabe, as in, alam mo yung tipong may mga events sa school, may mga naka-reserve na, syempre kailangan ng down payment, reservation, at least half some amount. Cancel lahat ng mga events, Mm. cancel lahat ng mga nirent nila. Ang daming struggle ano na pandemic, pero syempre, part yun ng pagiging ako, that I have to be resilient, 'di ba? Na thinking that the glass is half full and not half empty. Alam mo yung mga gano'n? Sobrang marami tayong mga resources. Mm. Marami tayong mga pwedeng pagkakitaan. Kasi naging ganito tayo. Kung ano yung Mm, preference ko mm. ngayon, isa siya talaga sa asset Mm. na ang daming pwedeng gawin, mga resources para kahit papaano maka-forward pa din. For the people that I love, I'm willing to give up everything. Kahit ang tingin ng iba mali, basta alam ko yun ang para sa pamilya ko. Hangga't wala akong inaapakang tao, ipagpapatuloy ko pa din para sa pamilya ko at sa mga mahal ko sa buhay. Yan lang din ang gusto ko din ipaabot sa mga tao. Kaya nga, meron tayong ganito na show. Because I want to let the people understand na lahat tayo may pinagdadaanan. Totoo. And lahat tayo iba-iba yung chart natin sa buhay. Yung parang we are fated with this kind of experience. What is important, bumangon tayo para baguhin ang buhay natin. Totoo. Hindi naman pwedeng sa habang buhay magpapalunod tayo, Totoo. 'di ba? And that makes you, kahit sabihin pa natin there's no such thing as perfect. Wala naman talagang perfect. Totoo. But that made you a real woman. Tsaka, sa totoo, life is about trying, risk, opportunities, and chances. If you're not going to get out from your comfort zone, your life will become stagnant. Exactly. I know now that it is never too late to fail or commit mistakes as long as you learn from it. Yun naman talaga eh. Huwag kang matakot magkamali. Diba? Mm-mm. And use those things as something that fuels you to strive harder. Basta alam ko nasa akin yung Panginoon ko, nasa akin yung Exactly. partner ko at yung pamilya at mga mahal ko sa buhay. Kayang-kaya ko lahat. Laban Wala akong lang. hindi kaya. Kaya nga, Exor, no, you've come so far and accomplished so much. What's next for you? Ano yung gusto mo pang gawin sa buhay mo at ano pa yung gusto mong ma-achieve? Of course, sabi nga nila nga, if you have reached your goal, why do you want to go beyond it? Kasi hangga't nabubuhay tayo, hindi tayo humihinto sa pagpangarap. Totoo naman kasi, madam, gaya ng lagi kong sinasabi, your life today is the result of the decisions you've made in the past. Yes. And your future depends on the choices you will make now.
And finally, Exor, no, as part of LGBT community, what advice can you give to the younger generation, especially those who are also part of LGBT community in achieving their dreams in life? Kasi madam, for the longest time, Mm-mm. we trans women or members of the LGBT community have been stereotyped as being good at doing hair and makeup, Mm-mm. in entertaining people, being in pageants or comedy shows. I know that we can do so much more to be boxed into a certain perception other people see in us. You know, it is high time for us to also penetrate the Yeah. business world and show everyone that we are so much more than our gender. We are at the moment to recalibrate, rewrite, and repurpose our drive and passion for our loved ones, that we can be future CEOs and entrepreneurs who can provide livelihood to other people as well. Hindi naging ganun kadali ang buhay negosyante, lalo na sa atin, members of the LGBT, but it will definitely be worth it in time. Trans women or members of the LGBTQIA plus community are talented. We are multifaceted. All is a matter of allowing them to get there. And gamitin talaga Yes. sa tama. That's why You really have to know yourself better. You have to Yes. really go deep. Totoo. Kilalanin mo yung sarili mo. And not only for the LGBTQ, no? This is applicable to all. Totoo. Sa lalaki, sa babae. Ayoko yung iiduluhin ako ng mga tao dahil sa, well, hindi naman ako ganun kaganda, pero ayoko yung iiduluhin ako dahil sa ganda. Kahit sino naman gusto naman talaga maging maganda. Pero mas gusto ko talaga yung iiduluhin ako ng mga tao, lalo na mga younger generations of the LGBTQIA plus community dahil sa sipag. Exactly. Dahil sa sipag. That's why I am here, because I want to get them to where their passion for fashion lives, to inspire them and reflect on the resources and small wins that may have helped them overcome difficult times, just like what I did. Exactly. And it's really, kumbaga parang, that is why this living life in beautiful abundance, the intention of this is really to let the people understand that we are in a different status of life. All we Totoo. have to do is we just have to soar high. Strive harder. And strive harder. Dahil hindi kami bakla lang. Exactly. Diba? Hindi kami bakla lang. Kailangan na marami tayong pwedeng gawin para mapatunayan natin sa komunidad na deserve tayo sa tinatawag nating respeto. Exactly. And may my story be a testament to people that whatever gender you have, we can always do great things. Alam mo yon? You know, your story is very inspiring, and I'm sure our viewers are just as moved as I am, no? And it's very amazing to see how you have not only built a successful career, but also found the love and the strength in your relationship Totoo. with Christian. Your journey reminds us all of the importance of perseverance and believing in ourselves. Grabe, patuloy ang paglaban mo, lumangoy ka kahit man gaano ka kalalim at gaano ka, kumbaga parang ang bilis ng current, no? Totoo. Pero still, you fight. Daghang kaing salamat, Azur, for joining us today. Thank you very And of much. course, for all our viewers, I hope na na-inspire na naman kayo. From scratch, nag-evolve siya into a beautiful woman. Not just a beautiful woman, but empowered woman. I want to honor you for that. No? Na ang success daw talaga, makikita yan sa aura. Totoo. No? So if you want to be successful in life, you have to feel beautiful all the time. Isi pasalamat, Azur, dawata kining token of appreciation. Of course, this beautiful flower for a beautiful lady like you. Here in Living Life in Beautiful Abundance. And of Thank course, you so much. my beautiful abundance perfume. So humot kaayo ni siya. So I want Thank you you to so much. to open that para ma-spray mo, and you can feel The beautiful the abundance. beautiful abundance perfume. Ganyan. Let's worry. Sa social ano. Yan. Oo.
So that beautiful abundance perfume is a manifestation of what you want to become. Oh, So if you thank you so want to be much. successful in life, just keep wearing the perfume and everything will become a reality. Oh, thank you very much. Amuyin Madam. mo. Yan. Timeless wealth. Timeless In well. fairness. Thank you everyone for tuning into another episode of Living Life in Beautiful Abundance. Remember, each of us has the power to create our own success and live a life filled with beauty and abundance. If you enjoyed this episode, don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel for the inspiring stories. Until next time, stay beautiful and abundant, everyone!